Vice President Sara Duterte, mga kababayan, tutol di umano mga kapatid sa 20 pesos na kilo ng bigas. Nako po, Madam Vice President. Parang noong nakaraang taon lang ay ginagamit nyo pong propaganda, no? Itong 20 pesos na kilo ng bigas. Di umano, drawing lang daw ang administrasyon ni PBBM dahil hindi daw natupad yung 20 pesos na kilo ng bigas. Ngayong merong 20 pesos na kilo ng bigas, tutol pa rin si Vice President, mga kapatid. Ang hirap niyong pasayahin, Madam Vice President. Anyway guys, bago na magpatuloy, One Talk PH nga pala mga kapatid, nagbabalik para sa panibagong update. At kung bago lang kayo dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So huwag na natin patagalin to mga kababayan, pakinggan po muna natin itong balitang ito at bigyan natin ng ating opinion at reaction. Duda si Vice President Sara Duterte sa pagbebenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ito'y matapos i-anunsyo ng Department of Agriculture na sisimulan na ang pagbebenta ng nasabing bigas sa Visayas Region sa susunod na linggo. Ayon kay Duterte, estratehiya ito ng mga kandidatong kaalyado ng administrasyon upang manalo sa darating na halalan. Yan ang problema kay Vice President, mga babayan. No? Lagi niyang nilalagyan ng mali siya, mga kapatid, itong ginagawa ni PBBM. Diba? Laging ganyan sila, mga kababayan. Kesyo, ginagamit daw sa pamumulitika. Diba? Alam niyo yun, maganda yung intention ng presidente, mga kapatid, sa kanyang ginawang ito. Pero sa paningin nila Sara Duterte, mga kababayan, ito po'y isang uri ng pamumulitika. Diba? Ganon yung interpretasyon nila, mga kapatid, sa ginagawa ni PBBM. Ang hirap nilang pasayahin, mga kababayan. No, napaka-bitter po talaga nitong Vice President na natin, mga kapatid. Absent ka na nga ng isang buwan, tapos pagbalik mo, puro papaninira yung ginagawa mo. Madam Vice President, bawas-bawasan nyo naman yung pagiging bida-bida ninyo dyan. Di ba? Magtrabaho naman kayo. Hindi yung pinasahod ka na nga ng isang buwan kasi hindi ka pumasok sa opisina mo, tapos ganyan pa yung gagawin mo. Kunting hiya naman, Madam Vice President. Diba? Kunting hiya naman. Huwag basta tira ng tira. Tingnan mo rin yung sarili mo minsan. Diba? Kami nga wala nga kami naging comment sa iyo diba? Hindi ka nga namin ginigisa kahit hindi ka nagtrabaho ng isang buwan at tumambay ka lang sa dahig Wala kang narinig ng negative comment, galing sa Malacanang. Tapos ikaw, Madam Vice President, gumagawa ng magandang programa ang gobyerno, ikaw nandyan. Nilalagyan ng mali siya yung ginagawa ng gobyerno. Ay nako, ang hirap mong pasayahin talaga, Madam Vice President. Tuloy! Promise na naman yan sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators, para manalo yung kanilang alyansa kuno, na iniwanan naman din sila nung dalawa nilang kandidato dahil kakaalam ko walang direksyon yung kanilang alyansa. Talaga ba? Talaga ba? Inaahas mo na nga lang yung ibang no? Ginagapang mo na nga lang yung ibang kandidato ng administrasyon para lang makaipon ka ng mga tutulong sa impeachment mo Tapos ngayon, gagawa ka pa talaga ng kung ano-anong mga script dyan, para lang talaga sirain ng administrasyon. Alam niyo, mga kababayan, ito talaga ang problema sa mga Bisaya, mga kapatid. Sa totoo lang ito yung ugali ng Bisaya na pinakaayaw ko sa lahat. Yun bang gusto nila, mga kapatid, sila lagi yung bida. Ayaw nilang nasasapawan sila, mga kababayan. Kaya itong si Vice President Sara Duterte, mga kapatid, kahit maganda na yung ginagawa ni PBBM, kahit maganda na yung ginagawa ng administrasyon, gagawan talaga niya ng mali siya, mga kapatid. Nang sa ganun, siya na naman ang bida. Ay nako, tuloy. Gate pa ng pangalawang Pangulo, tila pambubudol muli ito sa publiko, lalo't sa Visayas lamang ipatutupad ang hakbang. Ano magagawa mo? Hanggang dyan pa lang yung budget ng presidente. Di ba? Parang si Tatay Digong, mga kapatid. Di ba?
Noong tinaasan niya ng sahod ang pulis at PNP, maraming ahensya ng gobyerno ang nagtaas ng kilay. Pero anong sagot nila? Yan pa lang ang kaya ng administrasyon ni PRRD. Kasi nga, hahanapan pa daw niya ng pondo, mga kababayan, yung mga ibang ahensya ng gobyerno bago niya taasan ng sahod. So ganito din yung kay PBBM, no? Ganon din yan, mga kababayan. Bakit ka mo Visayas lang? Siyempre, mga kapatid, hanggang dyan pa lang yung kaya ng administrasyon eh. 'Di ba? Hanggang sa Visayas pa lang yung kaya niyang pagbigyan ng 20 pesos na kilo ng bigas. Mga kababayan, sana maintindihan ng ating Vice President yan. Dating presidente din yung tatay mo. 'Di ba? Tuloy. Sa ngayon, wala pang detalyeng ibinabahagi ang Department of Agriculture tungkol sa uri ng bigas na ibebenta. Nakatakdang simula ng pilot run sa Alangan naman sinandoming yung ibibenta dyan sa halagang 20 pesos. Ang laki ng iaabuno ng gobyerno nun. Ay, nako. Anyway guys, ito, no? Alamin natin yung mga dahilan ni BP Inday, mga kapatid. Isa-isahin natin, ano? Isa-isahin pala natin. Unang-una, mga kapatid, ang unang-unang dahilan ni BP Inday kung bakit ayaw niya, no, dito sa 20 pesos na kilo ng bigas. Dahil pamumulitikang estratehiya lamang ito, mga kababayan. Ayon sa kanya, mga kapatid, ginagamit lang ito ng mga kaalyado ng administrasyon upang mangampanya, no? At makakuha ng boto sa darating na halalan. Kita nyo yan, mga kapatid, kung kaano ka tarantado itong si Vice President Sara Duterte. Pangalawa, mga kababayan, pangakong eleksyonal lang daw yan, mga kapatid. Anong ibig sabihin nun? Tinatawag niya itong panibagong pangakong pampolitika kasi, mga kapatid, na panloloko sa publiko di umano. Dahil paulit-ulit na lang daw itong ginagawa tuwing eleksyon. Pero yan, mga kapatid. Ano, ang ganda-ganda ng tawag dito, kumbaga in good faith, mga kababayan, yung programang ito ng gobyerno. Tapos kay BP Inday, mga kapatid, ano, puro pamumulitika. Lagi siyang may negative comment, mga kapatid, sa ginagawa ni PBBM. Ewan ko ba sa'yo, madam. Pangatlo, mga kababayan, limitado lang daw sa Visayas. Nagtataka siya kung bakit sa Visayas lang ipinapatupad ang programa. Ayun na nga, mga kapatid, hanggang doon pa lang yung kaya ng budget ng ating gobyerno. Diba? Alangan naman ipatupad ni PBBM yan sa buong Pilipinas, kulang pa yung budget ng kanyang administrasyon. Diba? Anong gusto mo? Maghirap ang ekonomiya ng bansa? Diba? Madam VP, isip-isip din pag may time. Pang-apat, mga kapatid, eto, walang malinaw di umano na plano. Wala pang detalyeng inilabas ang Department of Agriculture tungkol sa uri ng bigas. Oh, yan ang kanya sabi, mga kababayan. Yan ang gusto mong detalye, madam. Yung tipong sinandoming yung ipapamigay. Di ba? Mga kapatid, ano bang ini-expect nyo? Kung kayo tatanungin ko, mga kababayan, ano ba ang ini-expect nyo dito sa 20 pesos na kilo ng bigas? Diba? Ini-expect nyo ba, mga kababayan, na dinurado yung klase ng bigas na to? Siyempre, mga kapatid, kung akong tatanungin, no, baka mas maganda lang ng konti ito sa NFA. 20 pesos lang, mga kababayan. Hello, mga kapatid. Ano, siyempre, mga kababayan, yung matataas na quality ng bigas, mataas din ang puhunan dyan. Ito, mga kapatid, 20 pesos lang. Diba? At malaking bagay na ito, mga kababayan, para dito sa ating mga kababayang mga mahihirap. Diba? Malaking bagay na yung 20 pesos, especially, mga kapatid, sa Negros, ha? Kasi sa Negros, mga kababayan, talagang ako mismo, saksi ako, mga kapatid, na talagang mahirap talaga ang aking mga kababayan doon. At kadalasang kinakain, mga kapatid, ng ating mga kababayan doon, ng aking mga kababayan dyan sa Negros, ay mais. No? Talagang bentang-benta dyan, mga kababayan, yung bigas na mais. Kasi nga, mga kapatid, ang Negros kasi ay ang pangunahing produkto sa amin, mga kababayan, ay tubo. No, bihira lang po yung mga nagpapalay doon. Kung meron mang nagpapalay, mga kababayan, kukonti lang din. No, pero ang pangunahing negosyo talaga sa Negros, mga kababayan, ay tubo. Kaya yung kadalasang kinakain ng aming mga kababayan doon, dahil bihira lang talaga at mahal yung palay, mais, mga kababayan, yung bigas na mais. Ngayon, dahil sa 20 pesos na ito, mga kapatid, no, na kilo ng bigas na ibibenta ng gobyerno,
dito sa Visayas mga kababayan, malaking bagay po ito para sa aking mga kababayan dyan sa Negros mga kapatid na kumakain lang ngayon ng mais. Mga kababayan, for clarification lang, hindi ko po nilalait ang bigas na mais. Actually mga kapatid, isa ako sa kumakain dati ng bigas na mais nung nasa Negros pa ako mga kababayan. At ang sarap po niyan, lalo na pagka mga ginataang gulay mga kapatid, yung ulam ninyo. Match na match yan mga kababayan. Kaya nga lang dito, nagko-comment tayo ngayon dito mga kapatid, para lang ipakita sa ating Vice President Sara Duterte na sana wag na niyang kontrahin itong 20 pesos na kilo ng bigas. Dahil kung sa kanya, pamumulitika lang ito, para doon sa mga taga Visayas mga kababayan, malaking bagay na po ito para sa kanila. No? Kasi nga, mais ang kadalasang kinakain doon, especially doon sa amin sa Negros. Ngayon may 20 pesos na mga kapatid, sa 100 mo kayang-kaya mo na bumili ng 10 kilo mga kababayan. At makakatikim ka na ng bigas na totoo. Diba? Munti ka na ako mawala doon. Panglima mga kapatid, na dahilan ni BP Inday, walang direksyon ang alyansa di umano. Ewan ko ba mga kababayan kung bakit napunta ba siya sa alyansa. Ayon kasi kay Sara mga kapatid, nagkakawatak-watak daw ang alyansa ng administrasyon at wala raw itong malinaw na direksyon. Anong connect dyan, Madam BP? Di ba? Alam niyo mga kababayan, inaral ko talaga yung mga punto niya. Kanya nga lang mga kapatid dito sa panglima, siningit pa talaga niya yung tungkol doon sa alyansa. Para lang mga kababayan i-justify itong kanyang endorsement kay Camille Villar at kay Jaime Marcos. Diyos ko, kung meron mang namumulitika dito mga kapatid, walang iba mga kababayan kundi si Vice President Sara Duterte. Yan lang mga kababayan, kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.